pinagpalang umaga po sa ating lahat, kapatid. And Happy New Year! Amen! Sa mga kapatiran natin na kasama natin sa araw na ito, good morning po sa ating lahat at at sa ating FB Live. Amen. 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 At sa Mamayang ating gabi YouTube po. channel Amen. ay samahan niyo po kami sa ating pakikinig at pagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Amen. Praise Purihin the po muna Lord. natin ang ating Diyos. Hallelujah! Ipalakpak ang ating mga kamay kahit na tayo ay sobrang dami ngayon. Amen. Amen. Isa man o dalawa na nagpupuri sa ating Diyos ay siya ay nandito sa atin. Amen, po Amen. ba? Always kasama Amen. natin ang ating Praise the Panginoon. Lord. Glory to God. Sa mga oras na ito, sister, tayo po'y dadako na sa... Ating sharing portion. Amen. Sino pong pinagpala? Taas ang kamay! Woo! Amen. Kung gayon, sino pong mauunang magbabahagi sa mga kabutihan na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay? Amen. Sino pong mauna, mga sisters? Natahimik sila pag sinasabing sinong mauuna. Susunod na lang, sinong susunod? Yes, amen. Nandito Ito, si sister. Palakpakan po natin ang ating kapatid. Maraming salamat po. Unang-una po, magandang hapon po sa ating lahat. At pinagpala po ako kasi nandito po ako sa Tuesday group ngayon. Amen. Salamat po sa mainit na pagtanggap po sa akin. At maraming salamat din po sa ating Panginoon dahil nakapagbakasyon po ako kahit sa 7 araw lang po yun ay pinadama po ng ating Panginoon ang presensya niya sa aking pagbakasyon po doon sa Pinas. At nakasama ko po ang aking pamilya. Yun na po ang pinaka-the best na gift niya po sa akin. At nagpapasalamat din po ako sa ating Panginoon dahil hindi niya po kami pinabayaan. Kami po ay laging malusog at malakas at hindi po kami nagkakasakit. Yun lamang po mga brothers and sisters, malaking biyaya na po yun sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Amen. Salamat Praise po. the Lord. Amen. Salamat, sister, at pinagpala ang ating kapatid kasi nakauwi din siya at nakauwi din ako. Kaya Lord, salamat. Amen. Tayo po'y dadako na sa ating pagpupurit pananambahan at sa pakikinig ng mabuting balita ng ating Diyos sa buhay at tayo po'y sasamahan ni Brother By Gonzales. at sa pagpupuri at pananambahan ng Ng El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong. At sa pambungad na panalangin ay babahagi ni Sister Teresa. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai, sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, pinupuri ka namin at sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Tunay nga na ikaw ang aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang aming Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na hindi nagbabago. Ang Diyos na higit sa sapat sa aming buhay. Lord, sa mga oras na ito, kami dumudulog sa iyong banal na panan. Humingi ng tawad sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala, sa isip, sa salita at sa gawa, sa aming kapwa, at lalo't higit sa iyo, Panginoon. Lord, sa mga oras na ito, kami ay humihingi, Lord God, ng iyong pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Tunay nga na napakabuti mo. Maraming salamat, O Diyos, sa patuloy na pagpapatawad na ginagawad mo po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa buhay at kalakasang patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Higit sa lahat, sa buong 1 taon na nakalipas sa aming buhay. Maraming salamat po, Diyos, sa paggabay mo po sa bawat isa sa amin. At nawa sa bagong taon na ito, Lord God, unang Tuesday na aming Day of Panginoon, kami yung samahan, O Lord God, sa buong 1 taon na aming paglilingkod sa iyo. Lord God, maraming salamat sa lahat ng mayaya at patuloy pinakalob sa amin. At dalangin namin, O Diyos, sa mga oras na ito, na patuloy mo, O Diyos, na ipagkaloob at palibutan ng iyong libu-libong anghel ang 4 na sulok ng lugar na ito, O Diyos, ng bayong banal na Espiritu, na wala pong hallelujah. Walang makagambala sa aming pananambahan sa iyo, Lord God. At itinataas namin sa iyo, Lord God, ang lahat ng naririto, O Diyos, patuloy na tumutugon sa iyong panawagan na
walang sawa, O Lord God, na nagpupuri at nakikinig ng iyong banal na salita, O Diyos. At tinatas din po namin sa iyo ang mga choir, mga band, instrumentalists. Ay patuloy mo po sila, O Lord God, na sama ng kanilang tinig, O Diyos, na makarating sa iyong banal na trono at ibuhos ang lahat ng mga biyaya at pagpapala sa aming buhay. Ganoon din po, Lord God, tinatas namin sa iyo si Brother Bay Gonzales sa kanya pong pag-mission dito, O Lord God, sa bansang Hong Kong. Patuloy mo po siyang samahan, O Lord God, ang mga salita mo na kanyang inihatid sa bawat sa amin, Lord God, ay pagpalain mo po, Lord God, na patuloy tumimo sa aming puso at isipan, magsilbing kalakasan at gabay namin sa pang-araw-araw naming buhay, at pagpalain mo ang kanyang mga mahal sa buhay, at sa kanyang pang-araw-araw na mission dito sa bansang Hong Kong, Panginoon. At maraming salamat po, Diyos. Ano man po ang mga kahilingan namin, alam namin na ito yung tinugunan ng ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po, Diyos, at sa iyo namin pinagkakatiwala, O Diyos, ang lahat ng nalalabing araw sa buong maghapon na ito. At inaangkin namin 100% katagumpayan ng iyong banal na gawain. Sa iyo lamang po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Praise the Lord. Taas po natin ang ating kamay at patuloy natin ito ng ating sarili sa ating Diyos na buhay. At patuloy nating i-welcome ang Santong Espiritu na siyang manahan sa lugar na ito. Oh, we welcome you, Holy Spirit. Hallelujah. Open your lips, Father. Open your lips, sisters and brothers. Hallelujah. Let us welcome the Holy Spirit. Holy Spirit, we invite you, Holy Spirit. Create in me a clean heart, Lord. Hallelujah. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within Once me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord. Take not
pagpupuri sa ating Diyos. Everybody shout, Hallelujah! Hallelujah! God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Sa mga oras na ito, sabay-sabay tayong magpuri at manambahan sa ating Diyos na buhay. Sabihin po natin, Oh Lord, I love you! Oh Lord, I love you! Amen. Kaya sa mga oras na ito, ialay po natin ang ating awitin, ang ating pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Amen. Purihin ang Panginoon! Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Pagising pa lang sa umaga, pagmulat ng mga mata, blessing agad ang nakikita, hangin ay nadarama. Well provided ako, well provided tayo, laging sasabihin ko, thank you Lord, I love Once you. again, pagising mo lang sa umaga. Pagising pa lang sa umaga, pagpulat ng mga mata, blessing agad ang nakikita, hangin ay nadarama. Well provided ako, well provided tayo, laging sasabihin ko, thank you Lord, I love you. Oh Lord, I love you. Oh Lord, I love you. Laman ang puso ko, pag-ibig mo'y forever, sa isang katulad ko. Oh Lord, I love you. Laman ang puso ko, pag-ibig mo'y forever, sa isang katulad ko. Laging sasabihin ko, oh Lord, I love you. Pray ka lang at manalig. Shout kay Lord, answer prayer ka na. Pray ka lang at manalig ka. Shout kay Lord, answer prayer ka na. Wait mo lang at darating na. Blessing ni Lord, on the way na. Well provided ako, well provided tayo. Laging sasabihin ko, thank you Lord, Once again, pray ka lang at manalig ka. Pray ka lang at manalig ka. Shout kay Lord, answer prayer ka na. Wait mo lang at darating na. Blessing ni Lord, on the way na. Well provided ako, well provided tayo. Laging sasabihin ko, thank you Lord, I love you. Oh Lord, I love you. Oh Lord, I love you. Laman ang puso ko, pag-ibig mo'y forever, sa isang katulad ko. Oh Lord, I love you. Laman ang puso ko, pag-ibig mo'y forever, sa isang katulad ko. Laging sasabihin ko, oh Lord, I love you. Oh Lord, I love you. Oh Lord, I love you. Laman ang puso ko, pag-ibig mo'y forever, sa isang katulad ko. Oh Lord, I love you. Laman ang puso ko, pag-ibig mo'y forever, sa isang katulad ko. Laging sasabihin ko, oh Lord, I love you. Lord, I love you. Oh Lord, I love you. Laman ang puso ko, pag-ibig mo'y forever, sa isang katulad ko. Oh Lord, I love you. Laman ang puso ko, pag-ibig mo'y forever, sa isang katulad ko. Laging sasabihin ko,
oh Lord, I love you. Oh Lord, I love you. Laman ang puso ko, pag-ibig mo'y forever sa isang katulad ko. Oh Lord, I love you. Laman ang puso ko, pag-ibig mo'y forever sa isang katulad ko. Laging sasabihin ko, oh Lord, I love you. Laging sasabihin ko, oh Lord, I love you. Laging sasabihin ko, oh Lord, I love you. Praise the Lord. Tunay ngang napakasarap sumamba sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Hallelujah. Sa oras na ito, patuloy po nating sambahin ang ating Diyos sa buhay. Patuloy nating itaas ang ating kamay. Oh, hallelujah. Ayon po sa 1 Chronicles chapter 16, verse 34. Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. Praise God. Hallelujah. Patuloy namin iniaalay, Lord God, ang aming buhay. Tunay nga, O Diyos, sa kabila ng aming mga pagkukulang, ang aming mga pagkakasala, Lord, hindi mo kami pinapabayaan. Tunay nga sa oras na ito, Lord God, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa kabutihan na patuloy mong inaalay sa aming buhay. Sapagkat, O Diyos, kung wala ka sa aming buhay, di namin alam, Panginoon, kung asan kami, Lord God. Salamat, O Diyos, na pinili mo kami sa karamihan. At sa mga oras na ito, patuloy kaming aawit at sasamba sa iyo, Lord God. Tunay nga, ang kabutihan mo, Diyos, ay walang kapantay, walang hanggan. Hallelujah. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ito ang kabutihan mo. Walang hanggan. Praise you, Jesus. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmula, ang pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa aming buhay, Panginoon. Ika'y tapat sa pag-ibig mo ang siyang may sa kasakitan. Narito ka sa gitna ng kaliliman. Ika'y aking kaibigan, o Diyos sa akin.
mabuti at pagkay ang dagat ko ay nabubuhay. Aawin ko ang reach to wage your will the same. Turn you are the and by your might your children free. El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age are still the same. Light of power, Shaddai, El Shaddai, Elkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Praise God, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sambahin iyong pangalan, ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your word contained the plan
Hallelujah, hallelujah. I will praise you till I die. El Shaddai. Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Yahweh El Shaddai, ang Diyos noon, ngayon at magpakilanman, sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo, isinugo mo sa libutan, matay sa krus upang kami ay pangyarihan ng Diyos Espiritu na siyang gabay at patnubay namin sa aming paglalakbay sa mundong ito. Muli, Lord, ngayong araw na ito, ng Martes, ikapitong araw sa taon ng 2025. Pagpalain mo ang aming paglalakbay na ito. Pagpalain mo ang lahat ng aming mga pangarap. Pagpalain mo ang aming mga kahilingan, ang aming mga mahal sa buhay na naiwan sa Pilipinas. Ganun rin po, Lord, maging malinaw ang landas na aming tatahakin. Amen. Sa taong ito, 2025, sa iyo namin ipinagkatiwala ang lahat ng ito sapagkat nakatitiyak kami na magandang patutunguhan ito. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin, purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah! Si Kristo ay narito na, naging lakas. Pag-asa. Hallelujah! Purihin ang Panginoon, nagdiriwang Sa pagdating niya, nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo narito na, iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, naging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwina, nakahanda tulungan ka. Hallelujah! Langit na siya ang kasama sa hirap na natin hawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito
Itaas ang kamay. Ipalakpak sa Panginoon. Hallelujah! Yeah! Yan. Ang pinakamarami na nagbakasyon itong Tuesday group no? Ito, nakita ko, bumalik na. Yeah, yung kamukhang artista. Okay, maraming nagbakasyon itong, alam mo, 2025. Na pareho, hindi. Hindi pare-pareho ang ikot ng mundo. Ha? Ang 2024, tapos na yan. Ano mang nangyari sa iyo doon, forget Amen. the past. Kung may nagkasala sa iyo, forgive and forget. Huwag kayong mabuhay sa nakaraan. Ang nakaraan, harapin natin yung kasalukuyan. 7 days pa ngayon. Ang ating pagninilayan ngayon ay tungkol pa rin sa determination. May mga taong hindi nag-success, hindi nagtagumpay dahil lack of determination. Pag determined ng tao, kahit anong pagsubok, at sa pagsubok, sinabi ni Lord sa banal na kasulatan sa 1 Corinthians 10:13. Ulitin ko wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Lahat daranas yan, kahit presidente, santo papa ka man, obispo, kardinal, pastor, preacher, lahat dumadaan yan. Kaya kang patawa-tawa, pag yung iba'y dumaraan sa boss, huwag ka mag-alala, ang pinakaganda mga taong may pagsulungan mo. At kapag mo, pag nasubok mo, wala pagsubok na dumating sa inyo na sa ng taong ngunit tapat bagkos pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Sino sa inyo at ng tulay, may tinatawag na overload. Kung ang tulay ay 20 tons, hindi pwede dumaan dyan yung 30 tons. Babagsak yung tulay. Ang tao, parang tulay na may limitasyon. Alam ng Diyos kung kaya mo pa. Pag hindi mo na kaya, tumingala ka sa langit, sabi mo, Diyos ko, tulungan mo ako. Then God will take over. Bibigyan ka niya ng strength, lakas, upang mapagtagumpayan mo ang pagsubok na yan. Amen? Yan, sa lahat po ng mga nanonood, global, sa buong mundo, yan ang aking pong payo sa lahat. Don't give up. Karoon ka ng spirit of determination. Ang taong may determinasyon, patay kung patay, tutuloy niya yan yung kanyang pangarap sa buhay. Amen? Okay? At ang ating pagninilay ngayon ay hahango po sa sulat sa Hebrew chapter 12, verse 1 up to 2. Ganito ang sinasabi, Hebrew 1 and 2. 12, 1 and 2. As for us, we have this large crowd of witnesses around us. So, then let us rid ourselves of everything that gets in the way and of the sin which hold on to us so tightly, and let us run with determination the race that lies before us. So, sa verse 2, let us keep our eyes fixed unto Jesus,
on whom our faith depends from beginning to the end. He did not give up because of the cross. On the contrary, because of the joy that was waiting for him, he thought nothing of the disgrace of dying in the cross, and he is now seated in the right side of God's dos. Sa Tagalog, yamang nalilingid kayo sa makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin at tayo buong tiyagang magpatuloy sa takbuhin na sa ating harapan. Ito natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya. Siya ring nagpapasakdal dito dahil sa kanyang kagalakang naghihintay, hinahiya ang mamatay sa krus. Ngayon, nakaluklok sa kanan ng Diyos. Ito ang ating pagninilaya ngayon. Ang Diyos ay mga matatapos, namnamin natin ang awiting ito. Lumalapit sa'yo ang puso kong iisa. Ikaw lang aking Panginoon, tugon sa aking dalangin. Kailan Ama, aking kapayapaan. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo ang tanging kong sandigan. Pangako magpaka ay iiwan o pababayaan man. Pangako mo'y aking Panginoon, lumalapit sa'yo ang puso kong iisa. Ikaw ang aking Panginoon, tugon sa aking dalangin at kailan pa man aking kapayapaan. Pangako niyo'y aming paghahawakan. ang tanging kong Sandigan. Kailanman o ay di iwan, pabayaan. Panghawakan. Pangako niyo'y aming panghahawakan. pangako niyo tanging kong Magpakailanman ako pabayaan. Ako ay panghawakan. Ako niyo'y aming panghahawakan. Ako niyo'y aming panghahawakan.
ng Panginoon. Hallelujah. Sabi niyo, hallelujah. Mag-tayo. Sensya ng Panginoon. Pangako ni Lord, Matthew 18:20, saan man may 2 o 3 na nagkakatipon dahil sa akin, tiyak na roon ako inyong kita. Amen. Ang more than from Old Testament to New Testament, yung salitang promises more than 33,000. More than doon. Paano yung sinabi ng Panginoon nung nandun ako sa Jerusalem, sa Israel? Ang sabi niya, Brother Bay, pag ikaw'y preacher, hindi alam karating sa Israel, hindi ka may mga sinabi Jesus Christ. Biblia, isulat sa aklat, hindi magkakasya ang aklat sa buong mundo. Ang daming mga sinabi doon na wala, hindi nakasulat sa Bible. No? Kaya na lumapag ang aking paa doon sa Ben Gurion, sabi ko, bless ako. Kaya lang nung umaawit na doon sa Santa Marta para. At ngayon, ang gagamitin ni El Shaddai sa healing message, ang atin pong kapatid, galing pa sa Pilipinas, si Brad Sos. Umaawit ng El Shaddai, tumunog ang sirena sa buong Jerusalem. Kasi alas 12, bumaba na yung missiles na 330 missiles. Naranasan ko yun. Ang target noon, gunawin ang buong Jerusalem. Amen. Kasi nung time na yon, piyesta ng Paskwa. Lahat ng mayayaman ng Diyos buong mundo nandoon lahat sa Jerusalem nagsiselebrate ng piyesta ng Paskwa. I-anniversary noon sa Santa Marta. Ang ganda ng doon at ang isipin mo naman sabi ni Marta, Panginoon, sabihin mo nga sa kapatid ko, tulungan ako. Alam mo kung bakit yon? Ang relasyon ni Jesus at ni Marta at ni Maria, hindi lang yung nakita, kababata ni Lazaro si Jesus. Pumunta pa nga ako doon sa kuweba na doon sila lagi kumakain. No? Si Marta at si Maria, hindi po kakilala lang ni Jesus nung siya nangangaral. Bata pa sila, magkakilala na sila. Kaya yung sinabi ni Jesus, ni Marta, sabi mo nga, sa kapatid ko, tulungan ako dito. Nakasulat ba sa Bible yon? Na yung pangyayari, hindi, yung binakbak yung bubong, doon sa sa Capernaum, yung bubong na binakbak para ihugis hulog yung may sakit,
yung paralitiko? Nakalagay ba sa Bible kung kanino bahay yon? Ang nakalagay lang doon, binakbak yung bubong. Pero bakit hindi nagalit yung may-ari ng bahay? Isipin mo, bahay na may bahay, babakbakin mo? Pinakita sa akin yun. Yan, Brother Bayo. Diyan hinugos ang paralitiko. Kaya pala hindi nagalit kasi yung bahay na yon na binakbak ang bubong, bahay pala ni Pedro. Doon nakatira si Jesus ng 3 years kasama ang 12 disciple sa bahay ni Pedro. Ang laki ng kwarto doon. Sama-sama silang tulog. Kaya, nung nandun ako, sabi niya, alika, maraming hindi nakasulat sa Biblia yung ginawa ni Jesus Christ. Ha? Kaya pala, sa buong mundo, pag nag-pilgrimage yun, pinakamalaking income talaga ng Israel ay ang mga nag-pilgrimage sa buong daigdig. Kasi ang pila noon, ang haba-haba. Gera. Walang foreigner, walang pilgrimage. Ako lang mag-isa. Kaya pinuntahan ko yung mga lugar, walang katao-tao, kahit mahiga ka doon, no? So, doon nakita ko mga kapatid, no? Na ang mundong ito na ating ginagalawan, ang laki man ng mundo, ang liit lang ng Jerusalem, pag pinahiga mo yung tao, ang mapa ng Israel ay pusod mo. Pinakagitna. Tuldok lang yun. Pero protektado ng Diyos. Bakit? Nung pinanood sa satellite, kaya walang bumagsak na mga missile, nag-intervene ang 7 angels. Makita mo na winawasiwas yung ibang mga bomba ng mga pakpak ng anghel. Alam ng mga Hudyo, alam ng mga taga-Israel, na tuwing sa panganib ang bayang Israel ay lumilitaw yung 7 arkanghel. No? So, ganun katindi. Kaya pala sinabi ng Diyos, Jerusalem, Jerusalem, ilang bisis kitang kupkupin, bakit ayaw mo sa akin? Alam mo kung saan sinabi ni Jesus? Doon sa Mount of Olive, kitang-kita mo buong Jerusalem. Kasi ang ibig sabihin ng Jerusalem ay Holy City. Pangalawa, ang meaning ng Jerusalem ay the house of bread. Kaya hindi talaga siya mapasok, mga kapatid. Kasi protektado siya ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, na sinabi ng Diyos, ang sino mang kumalaban sa iyo, ako ang kinalaban nila. At hindi kita pababayaan. Purihin ng Diyos, salamat sa kanyang kabutihan, mga kapatid. Amen? Kaya sinabi ko yon, yung spirit of determination, kung wala akong determinasyon, pag alis ko pa lang sa Pilipinas, ang sabi po sa akin ng immigration, brother, alam mo ba kung ano ang mayroon sa Israel? Gera. Sabi ko, I know. But this is my mission order of El Shaddai. Alam mo ba yung mga nasa immigration natin? Tapos pagdating ko doon, kausap ko yung ambassador, si Ambassador Jom, sabi niya, Brother Bay, paano ka nakapasok? May advisory ako na wala ng Pilipinong papasok sa Jerusalem, sa Israel. Sabi ko, doon to. Tingnan mo yun. Pwede naman akong tumawag kay Boss Michael, sir. Di pwede. Gera pala doon. At saka walang pinapapasok. Pero tuloy ako. Pagdating ko sa Dubai,
may immigration doon, mag-transfer ako ng eroplano ng Israeli. Inarang ako ng 3 higan ng mga lalaking mga mama. May immigration pala sa Dubai. Sabi, you know, Mr. Gonzales, what is happening now in Israel? Ha? Sabi ko, I know. Ha? Basta ang sagot ko lang, I know. Titingnan ako mulang ulo, pero hindi magsayo. Titingnan mulang ulo ng pa. Yung bala kayo. Ha? Pagdating doon, okay, go. Pagdating namin sa eroplano ng mga Hudyo, ha? Sus, Ginoo ko ang layo-layo ng mga tao. Ha? Walang dikit-dikit. Walang pwedeng mag-usap-usap. Ha? Pagbaba ko doon sa eroplano, ang dami ng mga na stopover. Bakit? Ha? Lumilipad na pala yung, may kwan na pala yung Iran. Mayroon na silang plano na bubumbahin na ang Jerusalem. Sus, pagdating ko doon, Panginoon, gusto ko po makapasok sa Israel, sa Promised Land. Paano ito, Lord? Na-interrogate ako doon sa isang kwarto. Ha? Pagkatapos, Lord, sinabi doon sa akin, okay, go to the highest, pinakamataas sa immigration. Tinuro pa rin ako sa isang kwarto. Doon ako nagdesisyon, Lord, alam mo ang puso ko, gusto ko talaga makapag-talk sa anniversary mo. Ha? Nung nandoon na ako, pinanalangin ko yung pinaka-head ng immigration. Papungas-pungas na ng kuwan kasi alauna na. Sabi ko, Lord, hipuin mo tiguang na to. Tiguang. Nung pinakita ko yung aking invitation request, na ang nag-request sa akin yung pinakamataas na kuwan sa Alam mo ba ang nagmisa sa El Shaddai? Si Bishop Nicodemus. Buhay pa ngayon si Bishop Nicodemus. Dahil lahat ng obispo na nadistino doon sa Holy Sepulchre, ay ang pangalan niya pinapalitan, si Nicodemus. Kung saan doon si Kristo ipinako, si Kristo doon inilibing. Yung malaking katedral doon, ang pinaka-bishop doon ay si Nicodemus. No? Nung makita no ng kwan, okay, I will give you 2 weeks visa, then go back to the Philippines. Ha? Kasi wala ng foreigner, wala ng kwan dito sa Israel. Nag-declare na ng all-out war ang Iran sa Israel. Pero because of my determination, ang dami mangharang, ang daming hadlang, pero makakalusot ka kasi alam ng Diyos, kahit anong hamon sa buhay mo, pag determinado ka, ang Diyos ang sasama sa iyo. At walang imposible sa Diyos. Walang mahirap sa Kanya. Amen? Amen po ba? Kaya yung experience ko nan, kailan yon? Nung April lang. Kala ba ninyo? Itong April lang ito, 2024. Isipin mo yon. Ako nagdasal na nung bumababa na yung mga missile. Nag-pray na ako, Lord, bahala ka na. Hinahabilin ko sa iyo ang aking espiritu at kaluluwa. Hindi biro. Hindi po rocket yun, missile. Kasing laki ng poste ng LRT ang mga bomba. Akala ba niyo mga bomba maliit? Lusaw.
pag ganun pala, hindi mo na maiisip ang pamilya mo? Pag ganung sitwasyon? Ha? Parang nakatuong ka na lang into your hands, Lord. Bahala ka na. No? Pero yung takot at pangamba, wala po katiting sa aking puso. Bakit? Alam ko, everything is under control by the power of Yahweh El Shaddai. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Amen? Kaya itong sharing ko, kasi ang ating topic is about spiritual determination. Spiritual determination, kapatid, kailangan po natin yung gabay at patnubay ng Diyos. May binanggit po dito, what are the 7 spiritual gifts? No? Mayroon pong 7 spiritual gifts ang Panginoon para sa taong ito, 2025. Lahat ng pangarap mo, lahat ng kahilingan mo ay magtatagumpay ka sa buhay na ito. Amen? Amen! Hallelujah. Di ba sabi ni Lord, una, iwaksin ninyo ang kasalanan. Nakapaligid sa inyo yan. No? At magpatuloy kayo sa takbuhin ito. Huwag kayong susuko. Ang taong sumusuko, kailanman hindi na po siya magtatagumpay. Ang taong umaayaw, kailanman hindi na po siya magtatagumpay. Pero yung taong determinado, hindi po mabubuka sa bibig niya yung salitang ayaw ko na. Amen? So ngayon, look unto Jesus. Ha? Alam mo bang nangyari noon? Ha? Sinabi ni Peter yan, Lord, kung kayo po yan, paryanin mo ako. Sipin mo si Pedro. Ano sinabi ni, ay ka Pedro. Pagbaba ni Pedro, nakatuon siya kay Jesus. Yung mata niya. Naglalakad si Pedro sa tubig. Ang yabang. Ha? Naglalakad na ako sa tubig. Alam ni Peter. Kasi si Pedro lumaki sa dagat. Alam niya tuwing bababa ang paa niya, lulubog siya. Alam ni Pedro, no? Kaya tinatawag yung Galilea, alam mo, napakalawak. Kaya ang tawag po doon, hindi po tubig tabang. Ang nakalagay doon sa Galilee, nakapunta ko, Sea of Galilee. No? Lahat ng tao sa Israel, kayang pakainin ng isda. Kaya ang paborito ng mga yan ay tilapia. Kasi ang isda doon, ang pangalan po ng tilapia doon ay Peter Fish. Kaya nga, ang yabang naman, bye, pakainin ka namin ng espesyal. Akala ko nung espesyal. Anong espesyal? Basta sa Jerusalem. Sa Israel, itong pinang-espesyal. Nung hinain sa akin, malutong na prito ng tilapia. Ang pangalan ng St. Peter, fish, tilapia. Yung nanghuli sabi ni Jesus, Pedro, yung pambayad natin ng buwis, mamingwit ka doon ha. Yung unang mahuli mo, nandoon ang pilak, pambayad natin buwis. O unang bingwit ni Pedro, nandoon. Ha? O ngayon, ito na ang lumalakad na si Pedro sa tubig. Dumating yung hangin at unos. Yung paningin ni Pedro, sa halip nakatuto kay Jesus, inalis niya kay Jesus yung kanyang paningin, inilipat niya sa alon at saka sa hangin. Ano nangyari kay Pedro? Lumubog siya. Nung lumubog na si Pedro, sabi ni Pedro, Lord, save me.
Sabi ng Panginoon, Pedro, nasaan ang iyong pananampalataya? Inabot ni Jesus. Ha? Ganyan. Look unto Jesus. Dapat ang iyong paningin sa taong ito, 2025, huwag mong alisin kay Jesus ang paningin mo. Dumating ang problema, unos, pagsubok, kapatid, huwag mong intindihin yan. Tumuon lang ang iyong paningin kay Jesus. Lahat na yan hahawiin ng ating Panginoong Diyos para magtagumpay ka. Amen? Amen. Amen po ba? May mga tao tumitingin sa problema. Naiwan si Kristo. Hindi mo kaya yun. Doon ka kay Lord tumingin. No? Di ba? Yung isang dinalaw namin sa ospital kahagabi. Nakatalukbong si Terry. Sabi ko, bakit nakatalukbong ka? Sir, nanonood ako, nagtutok ka Nakakahiya naman doon sa isipin mo. Nakikinig pala siya sa topic natin dito kahapon. No? Sabi niya, palabas na ako, sir. No? Alam mo, yun yung tinatawag moral support. Yung presensya ko doon, malaking bagay yun. No? Amen? Yung iba, ipadala ko na lang yung pera ko, tulungan mo. Hindi kailangan ng pera, kailangan ng tao yung kalakasan mo, yung moral support mo. Amen po ba? Na pag may problema ka, may karamdaman ka, meron kang kaakbay, kaagapay, yung tapik lang sa balikat mo, kaya mo yan, sis, kaya mo yan, Brad. Di ba? Dapat ganyan ang mga Pilipino, lalo-lalo na mga OFW. Sino magtutulungan? Di kayo. Walang siraan. Amen po ba? Amen. Dapat magtutulungan. At kapag kayo nagtutulungan, gumagawa ng himala ang Diyos sa buhay natin. Amen? Amen po ba? Ngayon, ang unang gift na bigay ni Lord, the 7 spiritual gift para magtagumpay tayo, they are number 1, wisdom. Sa kwan ito, kailangan natin yung katalinuhan. Wisdom. Ano bang hiningi ni Solomon? Hindi naman pera. Ang hiningi ni Solomon ay wisdom. Kaalaman. Pag may wisdom ka, susunod na lang ang pera, susunod na lang ang katanyagan. Susunod na lang. Lahat ng bagay mapasusunod mo pag mayroon kang karunungan at katalinuhan galing sa Diyos. Amen? Sabi ko nga sa inyo may kumpare ako na mahirap lang sila. Sabi niya, Lord, paano kami yumaman? Yung kumare ko yun, multi-billionaire ngayon. Nandoon siya doon sa sa tabing dagat. Kasi Bisayag dako. Bisayag dako. Sabi niya, Panginoon, bigyan mo naman ako ng karunungan para yumaman. No? Itong taong ito, Lord, sabi niya, katulad din ng, maganda kasi yung panimulan ng taon Lord, sige naman, Lord. Nangusap sa kanya ang Panginoon. Nanon siya sa dalampasigan, kung mayroon lang sanang nagpapahalaga sa mga pakinason, shield na yan. Tinuro sa kanya ang Panginoon yung shield. Ang ginawa niya, umipon-ipon niya. Inipon-ipon niya yung napulot niya mga shield. Nagja-jogging yung Amerikano.
Eh, dan sa shell pala, mayroong rare doon na 1 piraso lang, 1,000,000 ang halaga. Alam mo, sabi ng nung dumaan doon ng Amerikano, "Uy, I will buy it." Binili yung shell na yun ng Amerikano. No? Pagkatapos noon, doon nagsimula, sinabi sa kanya ng Amerikano, "Mamulot ka ng shell dito, ako lahat bibili." Ha? O di, Lord, ito na ba? Pagkatapos noon, nung marami na siyang shell, nakilala niya si Madam Imelda Marcos. Si Madam Imelda Marcos, napakagaling po magguhit yan sa mga shell. Ngayon, siya po ang pinakamalaking shell crop na nag-i-export sa buong Amerika at sa buong mundo. No? Ang kanya pong budigan ng shell, kasing laki ng Uniwide. Ha? Hindi biro yun. Kaya nung pumunta doon si Madam Imelda, tinawagan ako, "Brother Bay, sinarado ko po yung buong Bitter Living. Wala nang pupunta sa factory ko dahil nandito si Madam." Kita kami ni Madam doon. No? Isipin mo yun. Anong katalinuhan yun? Hiningi niya sa Panginoon, "Lord, paano ako yumaman?" Sabi ni Lord, kung mayroon na nagpupulot ng mga shell na yan, diyan kaya yaman. O, namulot lang siya. No? Ngayon, hindi lang siya ordinaryong negosyante. No? Isipin mo yung ahente lang niya. Nagkaroon ng yung ano ng Saudi Arabia, yung king, ang pinagregalo yung shell na parang ashtray. Ha? Ilang container yon? Yung ahente kumita ng $12 million. Ahente lang yun. No? Kasi ang pagyaman, hindi ka naman talaga yayaman sa pagtatrabaho. Ha? Kasi yan, wala naman dagdag yun. Amen po ba? Amen. Ang hingin mo, "Lord, give me wisdom, knowledge, paano ako yumaman." Then God opened the heaven. All opportunities, ipakikita niya sa iyo paano ka payayamanin ng ating Panginoong Diyos. Amen? Amen po ba? Ha? Yun. Ha? Yung kumari ko, hindi naman tapos sa pag-aaral yun. No? Napapanood mo po niya kay Corina Sanchez, yung pinakamalaking shell crop at number 1 exporter ng lahat ng shell kasi mayroon siya. Yung pinakamaliit at pinakamalaki. No? Yon, sabi niyo, wisdom. Sabi mo, "Lord, give me wisdom." Lord, give me wisdom. Yan, regalo mo sa akin, Lord, wisdom. Ha? Kung hindi man sa inyo, hingin niyo sa mga anak niyo, sa mga apo ninyo. Amen? Hindi ba sinabi ng Panginoon sa Isaiah 48 verse 17, "Tuturuan kita para ka umunlad." Ang Diyos nagtuturo para umunlad ka sa lahat ng bagay. Hindi lang spiritual, financial, physical. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? At pangalawa, number 2, spiritual gift. No? Understanding. No? Alam mo, yung understanding, maganda po yun. Wala kang kaaway. Masarap yung mag-unawa kaysa ikaw ang unawain. Tama. Hindi yung, kaya wala kang kaibigan eh.
Ano sabi ng mga kaibigan mo? Ang hirap mong mahalin, brother. Ang hirap mong mahalin, sister. Bakit? Ang sama ng ugali mo. Amen po ba? Amen? Pero kung may gift ka ng understanding, pag nagkamali, maliit na bagay lang yan, okay lang yan. Okay lang yan. Kayo nga, hindi pa kayo nagbayad ng utang na hindi nyo utang eh. Ako, nagbayad ako, 3 taon, hindi ko utang, ako ang nagbayad sa utang niya. Kasi nagpahiram ako ng cheque. Alam ko naman sa batas eh. Pag cheque mo yan, pag tumalbog yan, ikaw ang hahabulin. Nung magkita kami after 3 years, hinabol ko, tumakbo. Sabi ko, sister, huwag ka nang tumakbo. Bayad na po utang mo lahat. Palapakan natin ang Panginoon. No? Woo! Amen? Sa mag-asawa, kayo nagkahiwalay because of lack of understanding. Yung hindi pagkaunawaan. No? Kaya ang Panginoon marunong kung ang mag-asawa ay ang tawag nun, kuripot yung lalaki, ang babae ay gastador. Di, marunong ang Diyos eh. Pag ang lalaki ay mainitin ang ulo, ang babae ay mapagpasinsya. Kasi pag, alam ba, yung apoy, nag-apoy ka rin, di impyerno. Ano ang pamatay sa apoy? Tubig. Kaya ganun ang Diyos. Marunong siya, alam niya mag-partner. Palapakan natin ang Panginoon. No? Kung yung isa hindi maunawain, yung isa maunawain. Amen po ba? Pero mas maganda pag mayroon kayong pag-unawaan sa isa't isa. Amen po ba? Okay. Kaya nag-aaway ito si Bongbong Marcos at saka si Sara eh. Isipin mo, bakit mag-aaway pa kayong dalawa? Kung nagtulungan kayo, di hayahay ang buhay. Amen po ba? Amen. Okay. Number 3, counsel. Counsel. Gift. Marunong ka magpapayo. Dalawa yan eh. Marunong ka magpayo at magpapayo. Ang ibig sabihin ng counsel, give advice. Marunong ka mag-advise at marunong ka rin magpa-advise. Hindi yung puro lang ikaw nasusunod. Gusto mo, yung gusto mo lang. Gusto mo lang yan eh. Paano naman yung gusto ng iba? Ang bot sa inyo. Amen po ba? Amen po ba? Alam niyo ba sino ba yung presidente? Si Abraham Lincoln ba yun? O si Yung nasa siya, nagkaroon ng discrimination yung puti at saka yung yung itim. Magkakaroon na ng civil war. Yung presidente ng Amerika, humingi ng payo doon sa janitor. Sabi niya, sa elevator, ikaw janitor, kung ikaw presidente, anong gagawin mo dyan alam mo, sabi ng janitor, simple lang, mahal na presidente, alisin mo ang diskriminasyon. Huwag naman nyo apihin ang mga itim. Kung anong karapatan ng puti, may karapatan din ang mga itim. Amen. Yun si Abraham Lincoln. Ata yun? I-search ko muna yan. Pero totoo yun, presidente humingi ng payo sa janitor. Sinunod ng presidente. Kaya nagkaroon ng kapayapaan ang Amerika. At nagbigyan ng pantay-pantay na yung mga puti at saka mga itim. Amen? Amen po ba? Dapat yan sila ni yung ating Pangulo at Presidente at Vice President. Dapat mayroon silang counselor. Mayroon silang tagapagpayo. Ako tanungin nila. Amen?
Palapakan natin ang Panginoon, no? Di ba? Okay. Pang-apat na gift of spiritual gift para yung determination mo ay matupad. Fortitude. Ang fortitude is strength of mind. Ha? Strength of mind. Yung lakas ng isip, puso. Oh, bakit ang mga tao hindi nagtagumpay? Mahina ang loob. Ay, hindi ko kaya yan. Kaya nga, sabi ko sa inyo, itong taong ito, iwasan nyo yung mga taong mga double-minded, negative. Doon kayo sumama sa mga taong positibo ang pananaw. Doon kayo sumama sa mga taong malakas ang loob. Huwag kayong sumama sa mga taong mahinang nilalang. Palapakan natin ang Panginoon. No? Amen. Amen po ba? Number 5, knowledge. Knowledge. My people perish because of lack of wisdom in knowledge. Itong knowledge, karunungan, katalinuhan, o parang kwan yung dalawang yan eh. Kaya pinagsasama lagi yan eh. Yung wisdom in knowledge. No? Sabi ni Kwan, pag may knowledge, may power. Pag wala kang knowledge, no power. Si Ernie Baron. Di ba? Oh, okay. Ngayon, yung mga taong matalino, madiskarte. Ang taong matalino, madiskarte yan eh. No? Ang taong may karunungan, may vision yan. Vision, hindi ambisyon. Mga tao, puro na lang ambisyon, wala namang vision. Amen? Ano ang vision ni Brother Mike? 1985, kasama na ako sa kwarto doon. Sabi ni, binata pa ako noon, 20 years old. Sabi ni Brother Mike, ang vision natin sa El Shaddai, para dumami tayo, 7. Kaya, paborito ni Brother 7. Dinoktrina namin yung tao, Bay, ilan ang maakay mo? Makaakay ka ba ng 7? Sir, lahat ng Bisaya dito, hindi lang 7, kahit 7,000 kaya kong akayin. Sabi niya, talaga? Oo. Tapos yung yung kasama kong elder na tiguang nangamatay na nga lahat sila eh. 2 lang kami natira eh. Ikaw, ilan ang maakay mo? 7. 7 lang. Ngayon yung 7, dinoktrina namin ng 7, ikaw, mag-akay ka rin ng 7. Yung 7, naging 70. Yung 70, naging 700. Yung 700, naging 7,000. Yung 7,000, naging 7,000,000. No? Ito lang, nagsasalita ako dito. Akala ba niyo ang nanonood dyan, ano lang? Hong Kong? Hindi. Global, buong mundo. Lahat ng mga may internet. Nanonood kasi ganun nakalawak ngayon ang ano natin. Ang kwan ng social media. Tandaan nyo, ang tri-media, yan nakakuan lang yan sa television, dyaryo. Hindi. Ngayon sa YouTube, anywhere, everywhere. Kahit saan ka. Kayo naupo dito, hindi kayo nakikinig. Pagpapalain pa ng Diyos yung nakikinig. Bakit? Ang pinagpapala ng Panginoon yung nakikinig, nagsasabuhay ng kanyang salita. Anong sabi ng Panginoon? Sa James chapter 2, verse 22, mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos. At kung hindi nyo isinasabuhay ang inyong pinakinggan, sabi doon, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan ninyo at hindi nyo isinasabuhay, dinadaya lang ninyo ang inyong sarili. Kaya open ngayon. Kaya nagulat nga ako, may umuwi sa Pilipinas, taga Sweden, may dala silang bally shoes.
Brother Bay, lahat ng Bisaya doon sa Sweden, tuwing magtutok ka sa Amorsolo, sinasabihan, oh, ana na, atong igsoon, magtuk na sa Amorsolo, ha? May mga organisasyon ng mga Cebuano at Ilonggo. Sipin mo, hindi naman ako nakarating sa Sweden. Bakit? Anywhere, everywhere, kahit saang bansa sa buong mundo, aabutin ng salita ng ating Panginoong Diyos. Amen? Okay, piety. Number 6, piety, devotion to God or to religious practice. Yun ang ibig sabihin yan. No? Devotion. Itong ating ginagawa, devotion to. No? Hindi ito yung ano lang, yung isang bisis lang. Hindi. Kaya tuwing araw ng Martes, ibang grupo dito. Bukas, grupo naman ng mga nag-day off ng Wednesday group. Ang matindi yung sa Saikum. Paglinggo. Ang daming tao. Bakit? Lahat ng mga Sunday day off. No? Ngayon lang ako nakapag-mission na walang pahinga. Monday to Sunday. Amen? Kaya inalagaan ko sarili ko. Hindi ako kumakain ng, ang kinakain ko lang kung ano, kasi once na magkasakit ka, apektado ang gawain. Sa umaga, kamuti lang at 2 itlog, solve na ako doon. No? Isda. Pero kung kain ako, baka ganito ang tiyan ko ngayon. Pagdating ko dito, malaki ang tiyan ko. Ngayon, wala akong tiyan. Ano kayo? Hello? Palapakan natin ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Kasi namimili ako ng kakainin. Kumain kami sa Eat All You Can. Kasi pauwi na yung si Sister sa Jordan. Muntik na kami pumuntang Syria Jordan kami Kumain kami doon. Ay magsasawa ka doon lahat ng pagkain. Sabi sa akin ng aking mata, kainin mo lahat yan. Sabi naman ng aking kalusugan, wag, dumampot ka lang dyan ng karapat-dapat. Ang mata matakaw. Subukan nyo. Pag may gawain sa simbahan, ang mga babae, pag may gwapo pumasok, sana dito sa tabi ko umupo. Yan. Ito namang mga lalaki, pag may mga magaganda, kahit tingnan mo, sa pintuan lagi ng simbahan, nakatingin yung mga pag-ikot doon. Ay, ang ganda. Sana, alam mo, sa totoo lang, atin lang to. Lahat ng lalaki, gusto nila lahat ng maganda kanila. Kayo rin, mga babae. Hindi tumigil nga kayo. Gusto mo lahat ng gwapo, iyo. Pero ganun lang yan. Hanggang doon na lang yan. Pag nasa Panginoon na tayo, mayroon tayong, ito na yung kasunod Fear of the Lord. Pag may takot ka sa Panginoon, alam mo na mali, wag na. Basta mahal ka si Lord. Sabihin mo, iwanan mo ako ng asawa ko, iwanan mo ako ng kaibigan ko, iwanan mo ako lahat. Si Lord, di naman niya ko iiwan. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Amen po ba? Fear of the Lord, yung banal na pagkatakot sa Diyos, yan ang maging gabay natin sa taong ito. No? Ang mali ay mali. Hindi pwedeng ituwid ang isang mali sa isang pagkakamali. Ang tama ay tama. Pero hindi lahat ng tama ay ang tawag doon, hindi lahat ng mabuti ay tama. May mabuti pero hindi tama.
pag hindi mo ginawa ang tama, tatamaan ka talaga. Magsitayo tayo. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Taas natin mga kamay. At tayo po ay lalapit sa Panginoon. Pati mga prayer request ninyo, itaas niyo sa Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Yahweh. Hallelujah, hallelujah. Hindi ko na hinahangat ang yaman ng mundo, pagkat ikaw, Panginoon, ang kasapatan ko, ang kabanalan mo, ang katuwiran mo, inalasan ang uhaw na puso ko. Hindi ko na hinahangat ang yaman ng mundo, pagkat ikaw, Panginoon, ang kasapatan ko, ang kabanalan mo, ang katuwiran mo, inanasan ang buhaw na puso ko. Di ka maikukumpara sa kahit na kanino pa man. Di ka maihambing sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit ko kailangan. Di ka maikukumpara sa kahit na kanino pa man. Di ka maihambing sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit ko kailangan. Pagkat ikaw ang higit ko kailangan. Pagkat ikaw ang higit ko Tunay, Lord, na hindi ka pwedeng ipagkukumpara namin sa namang yaman ng sanlibutang ito. Dahil ikaw ang aming Jesus, our treasure. Ikaw na ang aming kayamanan. Sa oras nito, Lord, tinataas ko po sa iyo ang aking mga kapatid, ang kanilang mga kahilingan, ang kanilang mga prayer requests, ang kanilang pong mga pangarap, ang kanilang pong mga kailangan sa araw-araw. I-bless mo, Lord, maging ang kanilang mga employer, maging kanilang mga mahal sa buhay, kaya sila po nandito sa Hong Kong dahil sa kanilang mga mahal sa buhay. Ingatan mo sila na malayo sila lagi sa anumang sakit, karamdaman, dahil yun lang po ang puhunan nila sa kanilang pagtatrabaho, Panginoon. Ingatan mo sila, gabayan mo sila, ituro mo sa kanila ang dapat lang gawin upang maging matagumpay sila. Pag-uwi sa Pilipinas, marami silang maipon dito, Lord. Turuan mo po silang maging matalino, magiging maganda ang kanila pong mga pag-ingat sa kanilang mga pinagpaguran. Po'y aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen! God bless you all. Amen. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Give thanks
manatili po tayong nakatayo at ati pong dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makakapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukoban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusog, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay, kahit sa ang dako ika'y maparoon tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leyong mabangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikinanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng balang upang salantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay mapagkumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Ama, ng Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless us always. See you next Tuesday and happy New Year. And see you tomorrow.